Kapag transparent ang pangangalap mo ng pirma, Madali. nahihirapan. Explain na natin ano ba ang kahalagahan na may alam po tayo o alam natin ang Constitution. Hindi naman po natin kailangan every detail, every provisions po ay alam natin. Pero kasi ito yung pumoprotekta po sa atin sa ating bansa, di po ba? At kasama pa rin natin na nag-explain sa atin, Attorney Vic Rodriguez. Kanina in-explain mo na, Attorney Vic, yung kaibahan ng CONCON, CONAS, and then the People's Initiative. Okay. Dito po tayo. Okay, doon, pag may CONAS at CONCON, paano naman po yung, napag-usapan natin yung People's Initiative na kailangan, klaruhin natin, signature campaign to na lumalabas di ba? Ilang porsyento po ulit? Mas, ano nga natin? Yung porsyentong yan ay nakasaad din doon sa Section 2 of Article 17. Okay. Yung porsyento, importante lang ito, Cheryl. Yung pagpirma ay nakalakip noong petition. Importante lang ito kung ang pamamaraang gagamitin ay People's Initiative. Dapo. Hindi mo kailangang kumalap ng pirma ng 12% of the 12% of the total number of registered voters sa national at 3% per district. Yan ay kung People's Initiative, yung vehikulong gagamitin sa pag-amenda ng Constitution. Pero kung ang gagamitin mo ay yung Constitutional Assembly, yung CONAS, o yung Constitutional Convention, hindi mo kailangan ng pirma. People's Initiative lang ang kailangan ng pirma. Okay, kunwari, nakakalap na po ng 12%. Sa national. Sa national. Sa buong, if there are 60 million plus voters now, registered voters now, siguro mga 8 million ang kinakailangan. Pero hindi pwedeng yung 8 million na yun, nanggaling lang kunwari sa Luzon. Hindi. Or sa Visayas. Hindi. 3% per district. 3% per district. And that limitation, hindi mo pwedeng i-dilute yung limitation na yan. That is a constitutional imperative and you cannot bend that rule kasi constitution na nagtakda niyan. So, Attorney Vic, kung kunwari may isang distrito na hindi maka 3%, wala na. Wala na. Kasi talagang dapat 3% of all, at least with 3% ng bawat distrito talaga. Tama. Hindi pwedeng, Tama. si District 1 naka 6%. So, si District 2 hindi. Wala. Pagsamahin na lang Wala. natin. Total, isang probinsya lang. Hindi. Stricto ang panantayang yan na ibinigay ng saligang batas. Mahirap din challenge, although 3% is small, pero ano rin yan challenge Sa din yun. katotohanan, Cheryl, kapag transparent ang pangangalap mo ng pirma, Madali. nahihirapan ka. Mahihirapan. Pero yung ginagawang may deception at may manipulation and graft ridden, madali yan. Ayaw na, oo. Kasi Pero ayaw. yun nga yung bone of contention now. Kaya tama rin yung isang senadora na nagsabi na yung People's Initiative ay dead on arrival. Tama yun dahil nga kikwestiyonin talaga ng mga abogado yung bakit, paano mo nakuha yung pirma. Okay. Paano nga ba? Kunwari nakangalap, sabihin po natin naka 12% sila or more. Ito po bang bawat signature ay even verify? Paano pong pag-verify niyan? Babalik ka doon sa mga city, provinces or municipality at uutusan naman ng COMELEC yung kanyang mga election officers to verify the signatures. Ito bang si XYZ ay talagang botante ng presinto 1, 2, 3 at naninirahan sa ganito. Alright. I-verify. Pero madali lang yun Madali lang yun. Kaya nga pinipuwersa nila. Ang katanungan talaga, Cheryl, nakita mo ba, nabasa mo man lang o nahipo man lang yung kopya ng petisyon na pinirmahan mo? At pinakamalalim sa lahat, naintindihan mo ba kung ano yung pinirmahan mo? Okay. Paano po kung yan ba ay bahagi sa basihan ng pag-verify ng signature? I mean, or can someone actually question that? Yung pong, okay, naka 12% kayo, pero lahat ba yan naintindihan? Pag kagaya niyan, ngayon pa lamang po, ay may nagsasabi na, ayuda daw Hindi nila alam pero pumirma sila. Hindi po ba yun basihan na hindi kilalanin or recognize po
yung signature campaign na iyon? That is exactly the Pwede, very ma-question same thing yun. that happened nung 2006 move Ayun. to introduce amendment through People's Initiative. Ayun. Okay. Question yan at hindi kinatigan ng Korte Suprema. Dahil ang nangyari doon, parang nangyari ngayon. Nauna yung pagpapapirma bago yung petisyon. Ang ginawa, pirma ka, ito yung Dapat iyong ayuda, petisyon, and then ilatag mo. inattach na lang. Ayun, dapat sa ilatag mo petisyon. yung petisyon. Pag Tama. pinipirmahan nyo po, nagpapapirma po sa inyo, asan yung petisyon? Yun lang po itatanong nyo, ano ba yung mga babaguhin? Again, we're doing this episode, mga kapatid, because we want everyone to be informed. Karapatan po nating malaman kung ano po yung babaguhin at pangalagaan po natin yan. Parang ano lang po ito, bumuboto po tayo at pumipili po ng ating mga leader. Napakahalaga po. Isa po yan sa mga karapatan natin na ini-exercise, di po ba, na dapat pinapahalagahan. Just like when we're voting, pinapaalalahanan po namin kayo na huwag niyong ibibenta po ang inyong boto during, di ba, during botohan po natin ng national or midterm elections man yan or local elections. Pinapaalalahanan po namin kayo na wag po ninyo wag nyong ibebenta. Ayun. Wag nyo pong ibebenta yung karapatan na ito.